Nais ko sanang malaman kung alin ang aking landas. Makikita ko ba ang harap-harapan ng gayon? Noong unang panahon sa kaharian ng Fantasia, ay may isang dalagang umibig sa isang prinsipe. Siya si Cinderella. Pero kung iniisip niyo na ang ating salaysay ay iikot sa kanya, kayo ay nagkakamali. Dahil ito ay hindi kwento ni Cinderella, kundi kwento ng ating bida na si Grazilda. Marahil ay madami sa inyo ang nagtatanong, sino ang babaeng ito? Umasa ako. Pinaasa mo ko. Hindi ba't ako ang nagligtas ng iyong buhay? Yun ang totoo. Walang ginawa sa'yo si Cinderella. Sa akin ka mo pananagutan, Prince Charming. Hindi sa kanya. Hindi sa ganito magtatapos ang lahat. Hindi ako papayag! Bakit ganoon na lamang ang galit at sama ng loob niya? Mauunawaan lang natin siya kung ating babalikan ang nakaraan, kung saan nagsimula ang kwento ni Grazilda. Ano yon? Manghang-mangha ang ina ni Grazilda sa lalaking ito na ibang-iba ang anyo at hindi pangkaraniwan ng bihis. Unang beses pa lamang niya itong nasilayan ay inibig niya na ito. Nakikilala mo siya? Hindi po. Hindi siya nagmula rito. Galing siya sa ibang daigdig. Mahinang-mahina pa siya, Ama. Hintay lang natin siyang gumaling. Ngayon, pag kaya na niya, ay agad-agad natin siyang pababalikin sa mundong pinanggalingan niya. Alam mo anak, hindi pwede magtagal yung lalaki niyan dito sa ating tahanan. Hindi natin siya kauri. Huling naalala ko, nahulog ako sa bangin at bumagsak sa isang ilog. At pagising ko, di ko inakalang mapupunta ako sa ganitong kagandang lugar. Nagdiriwang ang buong kaharian. Ipapahayag ng bagong reyna at hari ng Fantasia. Nandun si Amate na sa palasyo. Di ka sumama. Gusto kong samantalahin ng konting panahon na pwede tayong magkasama. Mahirap na rin sa akin ang umalis, Matilda. Nahulog na ang loob ko sa'yo. Kung pwede lang sanang hindi na tayo magkahiwalay. Wala na si Fernando. Sumama na sa kanya ang ating anak.
Dahil sa kanyang pagsama kay Fernando, itinakwil ang dukesa ng kanyang ama. Pero hindi ito ininda ni Matilda. Naging masaya sila ni Fernando, lalo pa nang nabiyayaan sila ng kanilang panganay na anak na babae. Naglalambing na naman Oh, yan, si yan. Prinsesa Kaya ama mo na Fernanda. shot. May tinatapos na ako. Sandali, ah. Tulog na, mahal ko, akong magbabantay sa'yo. Sa susunod kasi, patugtugin mo agad yan. Kaya alam mo naman, hindi ako maalam sa mga kagamitan ng galing sa iyong mundo. Natatakot akong kalikutin. Kailangan mo na ng pang-aliw dyan sa panganay natin. Lalo na pag lumabas na yung pangalawa natin. Tapos, susundan pa ng isa pang dosena. Sa'yo. Sino uli ang babaeng yan? Si Veron, ang dati kong nobya. Hindi mo ba siya naiisip? Iniwan ko na siya. Dati pa. Bago pa ako napadpad dito, hiwalay na kami. Hindi mo ba naisip bumalik sa dati mong mundo at balikan ng dati mong kasintahan? Huwag ka na mag-isip ng kung ano, Matilda. Ito ng mundo ko at ikaw ng mahal ko. Hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako. Pangako. Fernando! Sino ka? Ako ang fairy godmother ng Fantasia. Ako ang tagapangalaga ng katahimikan at kaayusan. Matagal ka na namin hinahanap, Fernando. Mali na kinakasama mo ang anak ng mag-asawang ito. Maigpit kayong pinagbabawal. Nasaan si Matilda? Huwag niyong saktan ng mag-iina ko. Ako na lang parusahan niyo. Huwag niyo silang sasaktan. Hindi ka nararapat sa mundong ito. Kaya ibabalik kita sa pinanggalingan mo! Naroon ako, Matilda. Kami ng ama mo nagdala kay Fernando. Nakiusap siya kay Fairy Godmother na ibalik na siya sa kanyang daigdig. Sabi niya, mahal niya ako. Sabi niya, ayaw niyang may walay sa akin. Nangako siya na ayaw niya makipag-iwalay sa akin. Nagsinungaling siya sa iyo, anak ko. Ang sakit na. Ang sakit. Minahal ko siya ng buong puso at kaluluwa ko. Tapos niloko lang niya ako. Maloloko siya. Siguro, simula pa lang hindi niya ako minahal. Maging ang mga anak namin, hindi niya talaga binigyan ng halaga. Magmula noon, pilit kinalimutan ni Matilda si Fernando. Maski ang panganay ay binago ang pangalan. Si Fernanda ay naging Grazilda. Mag-isang pinalaki si Grazilda ng kanilang ina, hanggat nakilala nito ang isang mabait na lalaking pinakasalan siya. Siya ang naging pangalawang ama ni Grazilda. Siya ang ama ni Cinderella. Buong pag-aakala ni Grazilda ay magkakaroon na sila ng amang magmamahal sa kanila. Ngunit walang panahon ng ama-amahan kay Grazilda at sa kapatid niya. Ang tanging pinag-uukulan nito ng pansin ay si Cinderella.
kung kaya't labis na naghinanakit sina Grazilda sa kapatid, hanggat sa tuluyan na silang magalit dito. Grazilda, para saan yan? Patingin. Wala, Cinderella. Patingin lang. Grazilda? Ano yan? Bakit dala-dala mo to rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, hindi ito maaaring makita ng kahit na sino? Lalo na ng bago kong asawa? Pero ina, kaya mo ito. Wala na siya, Grazilda. Iniwanan na niya tayo. Ang ama na lamang ni Cinderella ang ituring mong magulang. Hindi niya naman kami gusto ni Natalie. Cinderella lang ang pinapansin niya. Bumalik na lang tayo sa bahay natin, ina. Paano kung bumalik si ama? Hindi niya na tayo maabutan doon. Huwag ka nang umasa, Grazilda. Wala na ang ama mong yun. Hindi niya na tayo babalikan. Tingnan mo ang nangyari. Gusto mo pa talaga akong ipahamak? Inaagaw ko bang mga laruan mo? Ang iyong mga gamit? Hindi, diba? Kaya huwag mo akong pakialaman! Dapat hindi kayo umalis, ama. Para buo pa din tayo mag-anak. Ngayon, sabi ni ina, may bago na kaming ama. Ayoko sana kayong palitan. Ayoko sana kayong kalimutan. Tulog na, mahal ko, akong magbabantay sa'yo. Tulog na, nang mahimbing, huwag kang matakot sa dilim. At pagpikit ng iyong mata, may panaginip na maganda. At bukas pagising mo, naririto pa rin ako. At bukas pagising mo, nagmamahal ako sa'yo. Parating na ang prinsipe. Naghahanap po siya ng papangasawa. Siguradong ako na yun. Huwag ka nang umasa pa, dahil ako ang mapapangasawa niya. Nagkakamali kayong lahat. Ako ang mapapangasawa ng prinsipe. Makikita ko pa. Grazilda, ang mga kasangkapan na yan na lamang ang natitirang alaala niya, ma. Mula nang siya'y mamatay. Sana wag na lang natin sila ipagbili. Kung hindi natin sila ipagpipili, anong pagkain natin sa araw-araw? Huwag ka nang makialam sa desisyon namin, Cinderella.
kasama yan? Pati larawan ng aking ina? Eh, yun na lamang ang tangi kong alaala sa aking ina. Kasalanan nito ng iyong ama. Nung namatay siya, wala siyang ipinamana sa atin kundi gabundok na utang at buwis. Kaya tayo naghihirap dahil sa kababayan niya. Kaya maaari ba? Manahimik ka na lamang at huwag ka nang magsalita. Pinapainit mo ang aking ulo. Griselda, saan ka patungo? Sa gupat, Vicente, mangunguha ko ng mga prutas. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Namimigay ng mga paanyaya mula sa mahal na prinsipe. Paanyaya? Hindi lamang. Kaya sa Alicia, inaanyayahan kita sa isang mahalagang pagtitipon. Mamimili na ang mahal na prinsipe ng babaeng kanyang papakasalan. Ayon sa mahal na hari, dumating na ang tamang panahon para humanap na sa makakaisang dibdib. Kaya nilang naisipang iyayin ang mga dalaga sa palasyo. Vicente, nais kong dumalo sa pagtitipon na yan. Bigyan mo ko ng imbitasyon. Para lamang sa mga tituladong piging na ito. Sino ka ba? Ako si Grazilda. Dating dukesa ang aking ina. Dati yun, ibig sabihin hindi ka pa rin titulada. At bakit kayo? Ni wala sa tindig at bikas niyong pagiging prinsesa, kontesa o dukesa. Mapalad lamang kayo na mayaman ang inyong mga magulang. Pero mukha pa rin kayong palaka. Sensya, Griselda. Tama sila. Tanging mga dugong bughaw lamang inaanyayahan. Pero kung ako masusunod, papupuntahin kita. Huwag na, Vicente. Baka papahama ka lamang. Ako na lamang ang gagawa ng paraan. Basta, makakapunta ako sa pagtitipon at doon na lamang kita kikitain. Uunahan ko yung mga tituladong palaka na yan. Akala mo kung sino magaganda? Di hamak naman na mas maganda ako sa kanila, no? At huwag nila akong inaalipusta. Dahil sa oras na makilala ko ang prinsipe, siguradong mapapaibig ko siya. Prinsipe. Hindi man lamang ako nakapag-ayos. Prince Charming! Tulong! Prince Charming! Huwag ka masyadong gumalaw! Baka lalo ka lang lumamang sa kasili! Sandali lang! Kumapit ka dito! Hindi na ako makahinga!
Magalang na mahal na prinsipe. Pero kailangan ko lamang itanong, bakit kayo naglalakbay na mag-isa? Nasaan ang iyong mga kasama? Tinakasan ko sila. Pero mapanganib ang ginagawa nung yan. Hindi nyo alam kung sino o anong makakasalubong nyo dito sa gubat. Ikaw lamang naglakas loob para pagsabihan ako. Gusto kong anghang ng iyong dila. Grazilda, ang inyong lingkod. Utang ko ang aking buhay sa'yo, Gazilda. Kaya lubos puso ko nagpapasalamat sa'yo. Bilang kabayaran, ikaw ay aking inaanyayahan sa isang pagtitipon sa palasyo. Nais ko na ikaw ay makarating. Tayo ay inaanyayahan ni Prince Charming sa pagtitipon sa kanyang palasyo kung saan siya ay mamimili ng kanyang mapapangasawa. Totoo ba yan, Grazilda? Naku, ito na pagkakataon natin, anak. Pag napangasawa mo ang prinsipe, makakaahon na tayo sa hirap. Grazilda, maski ba ako sasama sa inyo sa palasyo? Cinderella, magsalamin ka nga. Paano mo mahaharap ang ganyang itsura mo sa Harit Reyna? Ni wala ka yatang pag-aaring malinis na damit? Dito ka lang at hindi ka aalis. Dadalhin ko to sa alahera sa bayan. Nice kung may maganda kayong maisuot ni Natalia sa piging. Ina, hindi na kailangan. Sayang naman ang mga ito. Lalo na kapag ka nakatuluyan ko ang prinsipe ng sulaman ng aking pangarap at panaginip. Ang ganda-ganda mo, aking anak. At bagay na bagay kayo ng prinsipe. Salamat, Ina. Hindi na ako makapag-antay pa. Nasasabik na akong makasama ang prinsipe at maging kanyang prinsesa. Makikita ko pa. Ano naman, Grazilda? Maganda na ang bihis ko. Tatakpan mo pa nito? Inuubo na nga kayo. Maaari niyo na bang hubarin pagdating natin sa palasyo? Grazilda, di ba masyado tayong maaga para sa pagtitipon? Nais kong mauna sa lahat ng mga panauhing dadalo. Para maganda ang maging lugar natin. At para kapag nakita ko ng prinsipe, ako ang unang babaeng masilayan niya. Napakaganda! Huwag mong dumihan ito! Hindi ba nga kami nakakaalis? Sisirain mo ng gabi ko? Doon ka! Doon ka! Doon ka aalis ha. Maglinis ka ng bahay. Hindi para sa'yo ang gabing ito, Grazilda. Dahil para sa iba, nakatakda ang prinsipe. Para siya kay Cinderella. Katakataka, kamangha-mangha, karwahe mula sa kalabasa. Teka, kailangan na magpapatakbo ng karwahe. Cinderella?
kwento pala dito sa loob. Napakaganda. Bakit na bagay ka dito, Natalia? Bilang isang prinsesa. Ang imbitasyon ninyo. Hindi na namin yung kailangan. Panauhin kami ng prinsipe. Personal niya akong inanyayahan. Dapat may imbitasyon kayo. Pero wala nang may binibigay ang prinsipe. Huwag yung ginagamit ang pangalan ng prinsipe para makapasok. Ilabas sila. Nakakaantala lamang kayo sa mga pumapasok. Teka muna. Bitawan mo ko! Bakit ba ayaw mong maniwala? Panauhin kami ng prinsipe! Prince Charming! Makabisita ko sila. Ayaw mo naman. Mahal na prinsipe, maraming salamat po sa iyong pagsakit. Ikaw ang unang sumagip sa akin, Griselda. Amang hari, inang Reyna, siya po ang kinakwento ko sa inyo. Si Griselda. Isang karangalang makaharap po kayo. Sumabay na kayo sa amin sa pagpasok, Griselda? Griselda. Bakit ganda ng iyong mukha, Ina? Nakakaingit. Lahat sila may kapareha. Ang hari at ang reyna. Naalala niyo ang aking ama? Hindi. Hindi ko siya naiisip. Huwag mo na nga akong pansinin. Lumapit ka na lang kay Prince Charming.
Kung gugustuhin niya, siya ang kusang lalapit na. Inaanyayahan ka na mahal na prinsipe. Ako? Ikaw ang kanyang unang isasayaw. Sandali. Ipagpaumanin mo. Babalik agad kami. Ina, halika na, Graciela. Sandali. Ina, inanyayahan ako ng prinsipe. Inantala na lang para lang tayo magpulbos. Singkintab ng mansanas ang iyong ilong. At ang iyong buhok. Kung ano-ano na sumabit dito. Kailangan walang may pipinta sa'yo habang kasayaw ka ni Prince Charming. Lahat ng mga matay nasa iyo. Tama kayo, Ina. Lahat papanoorin kami. Pero paano kung magkamali ako? Madapa o matisod habang nagsasayaw? Walang masamang mangyayari sa'yo, Graciela. Para sa'yo ang gabing ito. Siguradong magniningning ka na parang bituin at siguradong ikaw ang pipili ng prinsipe para maging asawa niya. Prinsipe! Narito na ako! Narito na yung magiging princess. Sino ang bagong dating na yan? Hindi ko rin siya kilala. Bakit ba kasi tayo umalis kanina? Tignan niyo, may bago kasi yun ng prinsipe. Naunahan na ako. Ako na ang pinili niya. Akala ko ako nang ibig niya. Hindi ba ako singganda ng babae na yun? Sana hindi na lang ako pinaasa ng prinsipe. Kahit dali rin palang magbago ng isip niya. Sandali. Huwag kang sa prinsipe magalit. Sinadya ng babaeng yung agawan ka ng pwesto. Ngayon, hahayaan mo ba siyang magtagumpay sa kanyang binabalak? Tama kayo, Ina. Hindi ako papadaig sa hilaw ng prinsesa na yun. May pangako sa akin ng prinsipe. Pangakong dapat nang tuparin. Hating gabi na. Kailangan kong umalis.
Nasaan si Griselda? Paalis na yung prinsesa, pwede nilang lapitan ng prinsipe ngayon. Sino ang iyong amo? Anong pangalan ng prinsesang nagmamayari ng karwahe na ito? Squeak, squeak! Ano uli? Squeak, squeak! Anong klase ng pananalita yan? Griselda, masok na tayo sa loob. Paalis na ang prinsesa. Iiwan na niya ang prinsipe. Mga agaw kang babae ka. Sinira mo ang gabi ko. Ang dapat sa'yo, madapa at masubsob sa lupa para madanasan mo ang hiya at sakit na dinanas ko kanina. Griselda, anong gagawin mo? Tignan niyo kung paano maglaro ang tadhana. Kung bakit patinisod ni Griselda si Cinderella. Tuloy, naiwan ang sapatos. At dahil sa sapatos na ito, ganap nang matutupad ang kapalaran ni Cinderella. Hanapin ang nagmamay-ari nito. Siya ang magiging reyna ko. Prince Charming! Prince Charming! Kapalarang inakala ng ating bidang si Griselda na para sa kanya. Pawiin ang iyong lungkot dahil makakasama mo ang prinsipeng para sa'yo. Walang hindi kayang hamakin ang iyong pag-ibig, lalo tunay ang iyong pagmamahal. Pagpasensyahan mo na ang prinsipe. Gusto niyang hanapin ang prinsesang nakasayaw niya kagabi. Ipapasukat niyang sapatos sa buong kaharian. At kanino mang babae magkakasyang sapatos, yun daw ang papakasalan niya. Ikaw ang babaeng papakasalan ko. Hindi kayo maaari makasal. Hindi ako papayag! Hindi mo sila pipigilan. Dapat sa'yo ay turuan ng leksyon. Hindi mo maaaring pigilan ang pag-iibigang itinakda ng tadhana.